So good day mga ka-partners. So for this video, kaka-off duty lang natin, no? So tayo ay galing sa hospital duty at babalik tayo sa jail dahil atin lang tayo ng seminars. So dito sa bureau, dito sa BGMP, okay, saang bureau ka mapunta, ay continuous learning po rito mga ka-partners. So ito yung kagandahan kapag nasa gobyerno ka, no? Maraming in-offer na seminars, training, schoolings, no? Ang bawat bureau. So by the way, ang seminars na natin, no, ay regarding ito, tamang-tama, at dahil nagmumotor tayo, ay regarding sa kalsada, no, road safety and defensive driving, okay. So kahit na matagal na tayo nagmamaneho, eh kailangan pa rin natin itong seminars na to para matuto tayo kung ano mga dapat mga signs, no? Malaman natin kung ano mga signs at para makaiwas tayo sa aksidente. So, update ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa venue, sa jail. Mga partners, nandito na tayo sa venue. So papasukin natin na guys sila ng mga. Hi! Akala ko mga partners yung pagpunta ko ito, magkakapi na lang ako, yung para mag-ayos pa kami ng film. Unggong! Barinig kita sa mukha eh! So yun mga partners, kunwari masipag tayo rito. Ayan. O, diba? Morning daw. Yan yung mga... Yan yung mga magigiting nating mga BGMP dito. Hi! Diba? So ayun, nagpapanggap na kami masipag dito. Kasi ang habag ko talaga rito merienda. Kakapal na mukha nyo! So yung mga partners, update ko na lang kayo pag nandito na yung aking speaker. Let's go. Somehow young Philippines. And all and guests, ladies and gentlemen, some
Maswerte tayo at tayo ang pinagkukulan ng panahon ng taga-Makati at Teo upang sila ay magbahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa road safety and defensive driving. This seminar aims to familiarize us with the fundamentals of road safety, traffic laws, and importance of being a responsible road users. Kaya nagpapasalamat kami at mayroong katulad nila Ma'am Abaliko, Jail Inspector Nelson Indias, Chief Joaquin, Chief Capatidez of Uniform, Jail Civil Inspector Ronaldo S.D., Director Department for Uniform, to our speaker, Mr. Joey Yap, and LPOSR, and also to the LPOSR coordinators, and to all the participants of the region. In this meeting, we can now provide the required seminar. The Road Safety and Defensive Driving Seminar is part of LTO mission to wrap up the land transportation service to effectively implement the various land transportation laws, rules, and regulations. So actually po, pang-ito na po ata kami yung BGT na tulungan po namin. Halos sinihigit po namin ang mga BGT kasi marami pong nag-request po talaga. No? So, at least patuloy po tayo. No? So, ito po siya. No? Nandito rin po yung ating hepe ng LTO Makati. No? So, kung may mga tanong po kayo mamaya, so pwede about registration, about driver's license, so nandiyan din po siya para sumagot po sa atin. Okay, so ang topic po natin ngayon is road safety and traffic rules and regulation. So actually po, no? So, sino po ba may yung lisensya na po tayo? Meron bang lisensya na po tayo? Dahil po ba may driver's license? Sino pa po wala? Gusto niyo ba kumuha ng driver's license? Yes! Actually po ngayon, medyo magastos na ito po paano kumuha ng lisensya. Tama po ba ako? Pero makakatulong po sa inyo ang LTO. Bakit? Kasi ang mayroon tayong bago kumuha ng super permit, meron tayong theoretical course. Yan, theoretical course. So 2 days po yun. Pag sa driving school ka pumunta, meron ka bayad 1,000. Okay? Pero kung sa LTO ka pumunta, libre na po yan. Okay? So meron 2 days po, kailangan mag-ready po tayo. So yung sino po dito nakapag-renew na ng lisensya? Okay, so tama po ba ako? Dumaan po muna kayo sa LTMS. Tama? So, nag-register po ba kayo doon? Sumagot po ba kayo ng examination? Pero actually, ito po po doon, medyo mali po at diretso sa examination. Dapat meron kayong 5 hours na training bago po kayo mag-exam. Medyo swerte, kasi hindi na kayo nakatin ng 5 hours na training, no? Pero medyo may kunting kamalasan dahil bakit hindi nyo na-update yung mga batas po natin. No? So parang gano'n po siya. May training muna, dapat bago pumunta sa examination. Anyway, so at least ma-explain din po natin ngayon ito. Ano? So 2017 po batas at 2018, pinatupad na po natin ang batas na kailangan mag-training muna bago kumuha na student permit. At bago mag-renew ng lisensya, kailangan may 5,000 training bago kumuha na, bago makapag-renew ng lisensya. Pahirap na naman ang ginawa ng LTO. So parang ganun po siya. Pero ganito po kasi siya. Kinadok na po tayo sa international community. Magpag-training muna kayo bago kayo magbigay ng lisensya. So kaya tayo gumawa ng batas ng Republic Act 10930 na kailangan may training muna bago kumuha ng permit at mag-renew ng lisensya. Bakit po kamo? Kasi po kaibigan, 1.35 billion ang namamatay taon-taon dahil na po sa road crash sa buong mundo. At alam po ba ninyo na dito po sa Pilipinas ay 12,000 po taon-taon. No? Base po ito sa record ng World Health Organization noong 2018. No? Noong 2018. So kung 12,000 po ay a year dito sa Pilipinas, i-divide po ninyo sa 365 days, so lumalabas po 30 hanggang 32 a day ang namamatay dahil lang sa road crash. So 24 hours lang po ang isang araw. So ibig sabihin po dito, every kada oras, pwedeng isa o dalawang tao ang nagbubuwis ng buhay
Okay, dahil lang po sa road class. Actually po, Domingo, no? Nag-celebrate po tayo ng World Day of Remembrance sa mga road accident, no? Victims po natin. Siyempre, kasama na rin po yung survivor po natin, no? So, para ganun po siya. So, di ko alam kung magiging ano po siya, no? Talagang Yun, natapos din yung aming seminars. So yun, at makakawin na rin tayo at nakakain na kasi ng aming chief logistics. So, thank you po sa nagkandak ng seminars, lalo na sa CTO, nagbigay ng knowledge sa amin regarding sa road safety and defensive driving. So, ngayon, nag-repeat na naman kami ng upuan. So, yun mga partners, no? So, doon sa ating inatinan. So, ito yung continuous ng part ng ating video. Doon sa umatin tayo ng seminar sa road safety and defensive driving. Okay. So, dito sa Bureau, PNP, BJMP, and BFE, lahat po ng uniformado ay bawat bureaus ay nagkakandak ng seminars, trainings, okay, schoolings, no? Tuloy-tuloy po rito ang learnings na ibinibigay ng Bureau. Hindi porket nakapasok ka na ng Bureau, hanggang doon lang yung kaalaman mo. Dito is nag-expand, nag-grow yung ating mga skills, no? Yung ating kaalaman. So, malaking tulong ito para sa ating mga personnel na tulad ko. And syempre, malaking tulong din to sa isang bureau, okay? Bakit? Kasi once na na-train yung isang personnel, no? Natuto yung isang personnel, ay may babahagi niya to sa bureau. Kaya yung bureau, magiging maganda yung performance nito. Okay? At syempre, back to topic tayo doon sa road safety and defensive driving. Marami tayong natutunan doon, no? So, sa matagal ko ng pagmumotor, ang isa sa mga tumatak sa isip ko. At by the way, shout out sa ating speaker, no? Taga LTO. So, sir, saludo sa inyo. Okay, maraming salamat sa time na binahagi ninyo sa amin dito sa BJMP, sa tropa namin. Okay, sa mga drivers natin, marami silang natutunan, no? So, yun, uulitin ko ulit, isa sa tumatak sa isip ko doon sa seminars, kapag ikaw ay sumampas sa sasakyan mo, sa motor mo, okay, sa bike mo, or any vehicle o car na meron ka, ay lagi mong baon is mahabang pasensya. Yan ang pinaka-basic sa lahat, no? Yan ang pinaka-basic. At yan ang tumatak sa isip ko. Tama ang speaker namin, no? Kapag meron kang mahabang pasensya, may iwasan mo yung gulo, away, and syempre, abala. Okay, lagi mong tatandaan, kapag may mahabang pasensya ka, ang una mong iisipin is solusyon. Kasi ang aksidente nandyan yan. Kahit anong pag-iingat mo, nandyan yung aksidente. No? So, kailangan mo lang dyan is patience, is mahabang pasensya talaga. Okay? At syempre, napag-uusapan yan sa magandang bagay. No? So, huwag natin dahil sa init ng ulo. Okay, so kapag nangyari yan, for example, na accident, no, nakasagi tayo, solusyon agad ang isipin. Pasensya. Okay? Habang pasensya. Huwag magmadali. Sabi nga ng buting speaker natin, kapag ikaw ay may lakad, ay syempre habaan ng oras, no, duration ng time para hindi tayo nagmamadali sa kalsada. Tama yan. So, yun ang isa sa tumatak sa aking isip. Mahabang pasensya. Okay? At syempre, huwag natin ibaliwala yung mga signage, no? Traffic lights, and syempre, yung ating mga traffic enforcers sa kalsada. At yun. So, dito ay sa Bureau ay tuloy-tuloy yung ating learnings and skills, no? Mga seminars, trainings, schoolings, kumpleto tayo dyan. Kapag ikaw ay pumasok sa isang serbisyo, ay mapupuno ka ng kaalaman dito.
yung dati mong kaalaman na ganito lang, ay magiging ganito yan. Nag-expand yan. No? Nag-grow yan. Okay? So, syempre, hanggang dito na lang po yung ating video mga partners at sinare ko lang sa inyo dito, no, para paunti-unti ko ipapakilala sa inyo kung ano ang BGMP, kung ano ang magiging trabaho, o ano ang magiging trabaho ng isang BGMP. Para syempre maging aware yung mga aspiring applicant natin na hindi pa alam kung ano nga ba ang trabaho ng isang BGMP officer. Okay? So dito sa channel ko ay unti-unti natin buksan, no? So kadalasan kasi ang nakikilala nilang uniformado lang is PNP. Okay? Kasi hindi nila nalalaman, for example, naka-delta kami, napagkakamalan kami police, pagkakamalan kaming army, no? So dito in this channel na to ay unti-unti natin ipakilala, introduce kung ano ang BGMP. Siyempre, kung araw-araw ninyo nakikita yung uniformado, yung uniform ko, yung mga videos na sinishare ko sa inyo, mga feeding program is ma-aware na kayo, ito pala ang BGMP, ito pala ang uniform ng BGMP, hindi pala sila police, okay, hindi pala sila army. Yon. So, yan din yung isa sa intention ko rito sa channel ko na ipakilala ang BGMP sa community o sa public. Yon, okay. So, syempre, hanggang dito na lang yung ating video at maraming salamat sa ating mga solid subscriber, sa mga viewers natin na naniniwala sa ating mga content, sa ating mga video, sa ating mga tips na binibigay sa mga aspiring applicant at syempre sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating biro. Okay, so always like ko sinasabi, always ingat. Okay? Always pray, magtiwala sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, and ay ko sinasabi, saludo.